Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, hindi na po nakatiis ang ating Vice President Sara Duterte dito po sa gamit na gamit ng isang general ng PNP po na si General Marbil, ang Vice President. Napakarami na pong, ilang beses na po mga katambay, marami na interview na talagang gamit na gamit ang pangalan ng ating Vice President. Ngayon po, nag-open letter naman po siya dito sa general mga katambay. Pakinggan po natin dito sa balita at komentuhan po natin dito po sa UNTV mga katambay. Dalin, ano-ano ang detalye ng open letter ni VP Sara at may tugon na ba dito ang PNP Chief? Kailan kaninang umaga inilabas ni Vice President Sara Duterte itong kanyang open letter kay PNP Chief Marbel. Pero hanggang sa ngayon, iniintay pa natin kung ano ang magiging tugon ni PNP Chief Marbel dito. Pero una niyang pinahayag na kulang ang tauhan ng Philippine National Police, particular na dyan sa National Capital Region. Kaya kailangan nilang hugutin itong 75 na security detail ni Vice President Sara Duterte. Pinatikos ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay ng issue sa pagbawi nito sa 75 pulis na naka-assign para sa kanyang security detail. Sa open letter na inilabas ni VP Sara kaninang umaga para kay PNP Chief Marbil, sinabi nitong ni-recall ni PNP Chief ang kanyang 75 na PSPG o PNP Police Security and Protection Group personnel matapos siyang mag-resign bilang secretary ng DepEd at paglabas sa cocaine video kung saan makikita ang umano'y mukha ni Pangulong Marcos na gumagamit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, ito ay malinaw na political harassment. Lalo na't kasama niya sa mga tinanggal na escort ay mga pulis na kanyang pinagkakatiwalaan dahil dati na silang nagsisilbi bilang security personnel niya noon pang 2007. Ang ilan dito ay naging security detail din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Noong nakaraang linggo ay kinumpirma ni VP Sara na tinanggal ni PNP Chief Marbel ang nasa 75 PSPG na naka-assign sa kanya. Ginawa umanong pagbawas sa unnecessary deployment ng mga security personnel sa low-threat individual para madagdagan ang puwersa ng mga pulis lalo na sa National Capital Region. Sinabi rin ni PSPG Director Police Brigadier General William Sigon na may 31 na PNP personnel pa na nanatili kay VP Sara at nasa National Capital Region naman ang 75 na PSPG personnel. VP Sara hindi naman makakaapekto sa kanyang trabaho bilang ikalawang Pangulo ng bansa ang pagbabawas sa kanyang security personnel mula sa PNP. Pero ang hindi niya umano matitiis ay ang pagsisinungaling ni PNP Chief tungkol sa issue. Particular na, ang umano'y sinabi nitong request for relief na hindi umano nangyari at ang tila palaging pagbanggit sa pangalan ni VP Sara sa tuwing magpapa-interview sa media. Anya, sana lang matapos na ang usapin ito dahil mas marami pang suliranin ng bansa na mas dapat pagtuunan ng mga nasa kapangyarihan. Hiling ni VP Sara kay PNP Chief Marbil, huwag na siyang banggitin sa mga interviews niya at magsabi ng totoo para hindi anya magkabuhol-buhol ang kanyang kwento. Sa ilabas naman na Ayan po mga katambay, ang nakakalungkot po, nakita nyo po, talagang masyadong pinupolitika po ang ating Vice President mga katambay. At ang isa pa, meron pong batas at rules ang PNP at NAPOLCOM mga katambay na hindi po pwede basta-basta tanggalan po ng proteksyon ang Presidente at ang Vice President mga katambay. Halos nakaseparate po ang mga security nila mga katambay. Ito po isa na pong rules o memorandum ng PNP at NAPOLCOM mga katambay. Kaya po, isa pong magaling na abogado ang ating Vice President mga katambay. At ito po, ayon po dito sa mga pahayag, ito po yung mga letters po ng ating Vice President mga katambay. Kunan po natin ang buod at komentuhan po natin. Kaya disgrasya po rito mga katambay at kahiya-hiya po ang PNP dito po sa ginawa niya aksyon at sinasabi nga ng ating Vice President na hindi ka Diyos
para kang nagiging hari diyan sa posisyon mo at hindi ka nagiging patas. Paano pa yung mga pangkaraniwang mamamayan? At isang BP Sara ginigipit mo na meron namang batas o memorandum, mga kasunduan ang sinasabing kapulisan, PNP, na magpuprotekta kasamang NAPOLCOM at itong sinasabing PSPG, yung sinasabing Police Security and Protection Group, mga katambay, itong PSG. At ayon po rito sa sinasabi ng Vice President, ang Vice President, ito po yung sulat niya, mga katambay, basahin po natin. Ang Vice President Protection Division o BPPD na isinailalim sa PSPG, ito pong Police Security and Protection Group. Ayon sa utos ng NAPOLCOM, ay sadyang ginawa para hindi pakialaman mga katambay, ng mga tulad ni General. Tulad po ni General Marbil, hindi po dapat niyang pakialaman. Ang security, mga katambay. Ito sabi, hindi dapat pakialaman ng mga tulad ni General Marbil ang security ko at ng mga susunod na Vice President, mga katambay. Malinaw po ito. Malinaw ito na mga dokumento ng NAPOLCOM at ng PNP. Bakit po nilalabag na isang General Marbil? Ngayon lang po ito nangyari, mga katambay. Ngayon lang po. Ngayon lang natin sa tanda na ni Kamanong, ngayon lang po halos nalaman o narinig ni Kamanong sa isang general. Natanggalan mo ng proteksyon ang isang Vice President, tapos ang itinanggal mo pa sa kanya, yung mga talagang pinagkakatiwalaan niya ng security niya. At mula pa nung siya naging alkalde at naging Vice President. At yung iba, pinagkakatiwalaan din dahil galing sa kanyang ama na dating Presidente Duterte, mga katambay. Nakakalungkot lang. Kaya ito po, sunog na sunog po ito. Hindi na, ito, tingnan po natin, abangan natin kung ano naman ang magiging palusot ng isang napakagaling na general, mga katambay. Na talagang dito po, sa sinasabing proteksyon na manggagaling po rito sa PSPG, mga katambay, na magpuprotekta rin sa Vice President at sa mga susunod pa na Vice President na hindi na pwedeng pakialaman itong mga tulad ng mga pagsisecured sa mga halal ng bayan, katulad ng Presidente at yung mga magre-request pa, mga katambay, na halal ng bayan. Pero pag upo ng isang General Marbil, nalabag na po. Wala po sa kanya saysay itong kautusan ng NAPOLCOM at ng kasunduan ng PNP dito po sa pagiging secured ng halal ng bayan katulad ng Vice President, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Isang magaling na abogado at alam ang mga kasunduan, batas, ayon dito sa mga security at may mga protocol. At isa pang sinasabi ng Vice President dito, masyado rin siyang napolitika, mga katambay. Dahil magmula lang nung magbitaw siya sa pagiging DepEd Secretary, at nang sinasabi, nagsalita siya nung SONA na siya hindi pupunta ng SONA at designated survivor ang sinabi niya, mga katambay. At ano pa, at mula rin nung lumabas yung video na nagkukukain ang Presidente, bigla-bigla na lang po lumabas itong mga ganitong aksyon na isang general na bigla na mula i-relieve yung 75 na kapulisan. Tapos nagtira ka. Nagtira daw po ang ayon po rito sa letter po ng sulat ng ating Vice President. Ang itinira po ng PNP chief ay yung mga siya pa ang namili. Yung mga taga Mindanao na may tiwala at trust ang Vice President sa kanyang mga security na police. Yung po ang nirelieve. Yung po ang nilagay sa NCR, mga katambay. At yung mismo itinira, puro pinili pa ng general, mga katambay. Nakakalungkot po. Siya pa ang namili ng magsisecured ng security ng Vice President. Siya pa. Hindi ang Vice President na dapat ay siya mamili ng pagkakatiwalaan niya. Di po ba? Lalo sa Metro Manila. Alam naman natin sa Metro Manila, napakalaki na kaguluhan, lalo sa krimen at droga. Tapos pagkakatiwalaan mo na magbigay siya ng security, isang
PNP chief na ganito na hindi sumusunod sa batas, sa kasunduan ng NAPOLCOM at ng PNP na hindi na dapat pakialaman ang seguridad, ang security at ng mga susunod pa na Vice President at Presidente ng bansa. May sarili pong batas ito. Ito pong general. Ngayon po, nabubulgar po ang bagong Pilipinas, mga katambay. Hindi na po sumusunod sa batas at talagang meron po yata di umanong niluluto ito na wag naman sana mapahamak ang ating Vice President, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Pati po yung paglabas po ng mga CCTV, naungkat din po yun na medyo, sabi nga po ni Vice President, malicious. Dahil bakit mo ilalabas yung kanilang pagbakasyon ng pamilya, ito po hindi po ito, wala kinalaman po ang pagiging Vice President niya dahil ito po pinagpaalam niya at pumayag po ang opisina ng Presidente. Dahil matagal na po, ipinagpaalam niya na ito. Nagkataon lang na may pumasok na bagyo sa atin, mga katambay. Ito'y family vacation. Pero inilabas po. CCTV po ito, mga katambay, di umano nilabas. Kaya masyado nilang pinupolitika ng Vice President, mga katambay. Samantalang nung panahon nung mismong si Leni, dating Vice President na Leni, punta ng punta kung saan bansa noong mga panahon na yun. Walang issue. At ang Presidente ng Pilipinas ngayon, nanood ng NASCAR. At masama rin ng panahon o may bagyo rin po yata tayo di umano noon. Nanunood siya ron. Di po ba? Walang issue. Napakamahal pa ng bayad para makapanood ka sa front page ng NASCAR. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, saan po yun? Singapore, mga tambay. Nakakalungkot lang. At yung sinasabing nagtira po pala ng kaduda-duda. Nagtira po ng 38 na kapulisan, no? Personal panel, pinili. Ang masaklap daw, ang PNP chief pa. Ang namili nung itinira. At yung mga pinagkakatiwalaan nga pong pulis na mula sa Mindanao, pinalipat pa dito sa, sa NCR. Yung mga matatagal na pinagkakatiwalaan ng Vice President na kanyang mga pulis na security. Talagang ito po may political at may malalim na agenda po ito, mga katambay. Nakakalungkot lang po. At simula nang maging mayor pa siya, biruin mo, 2010, naandyan na yan. Yung kanyang mga pulis na talagang pinagkakatiwalaan niya. Bakit daw kasi sa kakulangan ng pulis? Matagal na raw palang may kakulangan ng pulis ang ating bansa. Ayon kay Vice President. At hindi lang ngayon may kakulangan ng pulis. At hindi lang din daw sa Metro Manila kulang ang pulis. Pati sa Mindanao, mga katambay. Ganun katindi. Bakit daw hindi gamitin ang sentido komon ng general ayon kay Vice President na makabago na ang panahon natin ngayon? Bakit hindi gumamit ng mga drone na makakatulong po sa pagsugpo na mga involved dito po sa mga sinasabing para yung solusyon maibsan ang kakulangan ng kapulisan? Di po ba? Gumamit mga teknolohiya kasama ang drone at marami pang iba. Dahil iba na po ang panahon natin ngayon. Tinuturuan pa ng Vice President ng sinasabing po pwedeng gamitin ng isang magaling at nagpapaka-Diyos daw di umano ang general, mga katambay. Kaya nga sinabi mo rito, pagdating, sabi ng Vice President, tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang makapagsasabi kung sino ang karapat-dapat at hindi ikaw, hindi batas. Ikaw, batas ka lang, sabi ng Vice President. Batas lang daw ang general at hindi siya Diyos, mga katambay. Hindi niya masasabi na 100% na sa kanya manggagaling ang seguridad ng Vice President. Na siya pa ang nagtalaga, siya pa ang namili ng ititira. Ganong katindi, mga katambay. Halal ng bayan at isang general na appointee ang masusunod kisa rito sa halal ng bayan na binoto
ng more than 32 million, mga katambay. Tapos, seguridad ng isang Vice President, isasaalang-alang mo lang sa isang general na appointee na hindi mo malaman kung ano ang agenda na ngayon lang niya ginawa at sa Vice Presidente niya lang ginawa, hindi sa pangkalahatan. Dahil itong sinasabing PSPG ay magpuprotekta sa mga politiko, halal ng bayan, security, itong ahensya nito, yung Police Security and Protection Group. Bakit lahat hindi mo inawasan, hindi mo binawasan ng kapulisan? Di po ba? Tapos, papalitan mo yung mga trustee na pinagkakatiwalaan ng isang Duterte, ng isang Vice President, Mr. Marbil. Nakakalungkot. Ito meron po itong, wag naman sana mangyari sa ating Vice President. Yung nangyari sa tumatakbong presidente sa Amerika na si Donald Trump. Pagka ganito pong mismo ang seguridad ng isang Vice President na pinagkakatiwalaan niya na sa mahabang panahon, itong mga security niya, ay siya isang Vice President, tatanggalin ng isang nagpapaka-Diyos na sinasabi ng Vice President na si General Marbil, mga katambay. At isa pa, ito pa nakakalungkot. Kung talagang walang seguridad ang kanyang pamilya mismo, mga katambay, bakit nagpapunta siya ng mga pulis at inaalam kung saan siya nakatira? Pati yung kanyang private na tinitira kasama ang kanyang pamilya, pilit na inaalam. At nagpapasalamat ang Vice President natin kasi hindi po pinapasok ng homeowners itong mga kapulisan. Ano po ito? Sinosurvey nyo na po? Sinesurvey nyo po? Sinesearch nyo na po? Yung mga area, yung mga presidential o vice presidential residence na dapat iniingatan. At noong walang pasabi po dito po sa security ng Pangulo at walang pasabi po rito sa PSPG ng Pangulo, ng Vice President, ng Vice President, mga katamay. Hindi sila nakikipag-usap. Gumagawa ng sariling aksyon ang general, mga katambay. Walang komunikasyon sa Vice President. Yun ang nakakalungkot. Gumagawa siya ng sariling aksyon nang walang aksyon o walang sinasabi sa opisina ng Vice President at hindi sinusunod yung sinasabi ng Vice President. Yung batas, itong memorandum of agreement o batas na ito, mga katambay, na matagal nang umiiral sa ating bansa itong seguridad ng sinasabing PSPG. Mga katambay, ngayon lang nangyari. Yung NAPOLCOM, mismong PNP, ang magpoprotekta at hindi na papakailaman ng isang general. At sa mga darating pa, at nung nakaraan pa, hindi pinakailaman. Ngayon lang nakialam ang isang magaling na general dito sa proteksyon ng Vice President. Dahil nga, di umano, ayon sa Vice President, magmula nung magbitiw siya, lalo sa sinasabing UNITEAM at DepEd at hindi pag-attend sa SONA at paglabas ng video na humihitit o sumisinghot ng droga, cocaine, ang Pangulo. Bigla na lang ganito ang sumunod na aksyon sa kanya ng bagong Pilipinas, mga katabay. Nakakalungkot lang. Talagang dapat pong mag-ingat ngayon sa panahon ngayon, di umano, dapat pong magdoble, triple, 4 na doble o 10 dobleng pag-iingat po ang ating Vice President. Pagka ganito po ang nakaupong general, mga katabay, na hindi tinitingnan ang mga rules. Ang talagang ito po tingnan natin kung ano isasagot ng general dito. Sa pulse siya rito. Kumbaga, para siyang binuhusan ng tubig na malamig dito, mga katabay, sa kahihiyan na sa kanya lang nangyari bilang general, sa kanya pa lang. Nalabagin mo itong sinasabing batas ng PNP at NAPOLCOM para sa proteksyon ng katulad ng presidente at vice president at ng mga halal ng bayan. Di sana tinanggalan mo lahat ng 75 o 100 kapulisan din na security ng tinatawag na PSPG, ang Pangulo at ang mga congressman, ang mga senador, pati ang mga security ng mga gobernador.
Mayor, tinanggalan mo sana lahat. Di po ba? At pati ikaw mismo, general. Dapat ang namili na magiging secured ng buhay mo. Kami dapat, mga Pilipino pala, magbibigay ng security sa'yo. At hindi ka pwedeng mamili. Dahil ang Vice President, tinanggalan mo ng trustee na pinagkakatiwalaan niyang security ng mga pulis. Pinalit mo yung sayo. Ibang klase ang general natin ngayon. Talagang tama ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Iba na ngayon ang mga general sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Ibang-iba na. Nagiging mukhang di umano. Ganun na po. Laganap ang korupsyon, dapat yun ang intindihin. Laganap ang droga, laganap ang krimen. Ang tinatrabaho, ang lingkod bayan na katulad ng nagtatrabahong matino ng isang Vice President na tatanggalan mo ng seguridad, na lumalaban sa terorismo, NPA. Hindi naman katulad ng dating Vice President ng bansa na si Leni Robredo, na kaibigan yata di umano, makakalimang grupo. Walang problema sa mga terorismo. Hindi katulad ng mga Duterte. Nandiyan ang kalaban dahil talagang ang kanilang pagiging politika at pagmamahal sa bayan, nilalabanan nila ang masasama, ang droga, kriminalidad, terorismo, kasama ang Vice President. Tapos ileles mo ang proteksyon. Hindi katulad ngayon sa bagong Pilipinas, kakampi lahat, pati daw ang di umano makakaliwang grupo, kakampi na. Di po ba? Samantalang paninindigan ng mga Duterte, nahandyan at nahandyan pa rin na linisin ang kriminalidad, ang mga terorista, mga makakaliwang grupo. Di po ba? Nakakalungkot lang po, mga katambay. Nakakalungkot sa isang gobyerno natin na sinasabing bagong Pilipinas na magpoprotekta, mismong ang Vice President. Paano pa tayo na pangkaraniwang mga Pilipino, mga katambay? Anong aasahan natin sa PNP ngayon? Na ang PNP natin ngayon na hindi sumusunod sa batas. Siya na mismo nagpapatupad ng batas, pero hindi niya tinutupad ang batas. Mga kasunduan na matagal na umiiral. Mismo sa PNP at NAPOLCOM. Itong pagprotekta sa mga katulad ng Vice President at Presidente at kung ano-ano pang halal ng bayan sa ating bansa. Makapangyarihan na po pala ngayon ng isang general. Sinasabi ng Vice President. Kaya nga daw nagkakanda buhol-buhol at sabi nga ng Vice President, ito may PS pa nga siya. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili. Siya pang namili. 45 na kapulisan doon sa kanyang huling pahayag. Yung pinili mong 45 na kapulisan manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Totoo po yun. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo, yung kinuha niyang 75 ng mga pulis. At lagi raw tatandaan, at laging tandaan mo, General, para hindi ka magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsasabi ng totoo. Di po ba? Totoo po yun. Kaya po, ang mga interview ng General, talagang hindi nakapani-paniwala. Nagkakabuhol-buhol ng araw. At sinasabi mong, bakit nga naman sinasabi mong walang threat sa buhay ng Vice President? Bakit naglagay ka pa, nag-iwan ka pa, na ikaw ang namili ng 45 pulis na magpuprotekta sa Vice President kung talagang walang threat ang buhay niyan at ang pamilya niyan? Mismo kayo, mga kapulisan, pilit niyong inaalam at gusto niyong pasukin, di umano. Ayon sa sulat ng Vice President, ang kanyang private residential at hindi sa opisina yan, hindi tumitira ang
Vice President sa opisina ng Vice President, mga tambay, Office of the Vice President. Hindi. Inilalayo niya po ang kanyang pamilya at kailangan secured. Pero ang PNP hindi nakikipag-ugnayan sa Vice President para sa mga bisita o sinasabing magse-survey ka o ano man ang tawag doon sa private residence. Buti na lang hindi pinapasok ng homeowners itong mga kapulis na ito para i-survey ang bahay ng Vice President na tinitiran, mga katamay. Nanahan doon ang pamilya niya. Nakakalungkot. At ang pinaka-nakakalungkot, nilagyan mo yung sinasabi mong wala namang nakikitang banta sa buhay ng Vice President, pero binigyan mo pa rin ng security na sana hindi mo na binigyan. At ikaw pa namili. Ikaw pa namili. Nung ilalagay mo yung 45 na pulis. Hindi sana pala si Vice President na namili ng security mo, General. Siya na mismo naglagay ng seguridad mo rin. Parang alam mo. Parang nga naman Diyos, sabi ni Vice President, na alam mo ang mangyayari sa kanya. At ikaw ang nasusunod. Ibang klase po kasi ngayon. Sa panahon kasi ni dating Pangulong Duterte, hindi po issue ang mga pulis at hindi issue ang kakulangan ng pulis na kapag tatrabaho ang ating kapulisan na ganyan din ang bilang, nasusolusyonan lahat ng problema, krimen, droga, terorismo. Walang problema sa kapulisan ng dating Pangulong Duterte. Bakit sa bagong Pilipinas? Ang laki ng problema ng kapulisan, mga katambay. Nandiyan, nagbalikan na napakataas na krimen. Sikat na sikat ang ating bansa. Number 1 sa buong Southeast Asia, ang Metro Manila. Lalo ang Maynila sa krimen at sa lumulubong droga sa ating bansa. Terorismo. Tapos may isang general na napakahina yata ng isang general. Napakahina po yata. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga katambay. Di po ba? Walang problema sa kapulisan. Iginagalang na natin ang kapulisan. Bumabalik na yung tiwala natin sa kapulisan. Tapos ganito ngayon ang nangyayari. Na mismo ang isang general na appointee ng Pangulo hindi sumusunod sa batas. Kasunduan. May sarili siyang batas. Paano pagkakatiwala ng taong bayan ng ganitong general, mga katambay? Di umano. May ganitong klaseng general na sarili niya o may sinusunod siya mga sinasabing politiko para magurgor daw di umano ang ating Vice President at sila na, dire-diretso na sila ang manungkulan o yung kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila. Ganun po ba? Malaki po ba ang takot nila na maging Pangulo ang Vice Presidente si Sara Duterte? At pilit nilang ginagawa ng paraan dahil nakikita natin ngayon, meron na tayong pattern kung ano nangyayari sa seguridad ng isang politiko. Yung bansang Amerika na napakatindi na seguridad, muntik pang mamatay ang kanilang kandidato na si Donald Trump. Samantalang sa atin, napakaluwag, napakaraming pwedeng gawin sa politiko. Napakadali, di po ba? Nababalitaan natin mga ambush sa mga politiko. Tapos isang Vice President na susunod na maging presidente ng bansa, tatanggalan mo ng seguridad na hindi pala naaayon sa batas, lalo sa kasunduan ng PNP at ng NAPOLCOM. May kasunduan niya na matagal lang umiiral. Pagpasok lang isang Marbil, isang general, na baliwala lahat. Ngayon ka sumagot ngayon, general, sagutin mo lahat ang letter o patama o ang sinasabing lahat ng ginawa mo sa Vice President, sagutin mo punto by punto. Pati yung batas o kasunduan ng NAPOLCOM at PNP, bakit nilabag mo? Di po ba, mga tambay? Ngayon ka ngayon magpaliwanag sa taong bayan, Mr. General Marbil. Ipaliwanag mo na talagang ayon sa batas, ayon sa PNP, ayon sa NAPOLCOM ang ginawa mo. Tama. Di po ba? Para paniwalaan at bumalik ang tiwala sa iyo ng taong bayan. Di po ba, mga tambay? Nakakalungkot lang.
Mag-ingat po kayo, Vice President. Dalangin po namin, mga Pilipino, nagmamahal sa iyo. Ingatan ka nawa ng Panginoon at mananatili ang pagmamahal sa iyo ng mga Pilipino. Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po at laging sinasabing ang mabubuting politiko ay kailangan natin protektahan sa ating bayan. Kailangan po natin ng mga mabubuti at makabayang politiko na magbabangon pa sa ating bansa. At nakikita po natin ngayon, hindi tayo nakakita sa panahon ngayon ng mabubuting politiko at makabayang politiko. Nakakalungkot lang. Komento ni Kamanong. Sa muli po, thank you po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ingatan nawa po tayo mga tambay. Sa muli po, paalam, bye-bye.